Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Hindi ko lubos maisip kung bakit ang kasalanan ng isang tao ay kailangan ring panagutan ng iba. Isang halimbawa nito ang ating matatagpuan kay Akan. Siya ay nagkasala sa Panginoon, subalit hindi lamang siya ang dumanas ng kaparusahan ng Diyos kundi maging ang kanyang mga anak. Ano ang ibig sabihin nito? Marahas ba ang Panginoon sa lumang tipan? Tunghayan natin ang kasagutan sa 7 kabanata ng Josue, 1 hanggang 8 kabanata, talatang 29. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang pinakamahirap daw na kaaway ay ang ating sarili, sapagkat ginagamit ang bawat bahagi ng katawan para sa makasariling kapakanan. Ang ating sarili ang pinakamapanganib nating kaaway at pangunahing sagabal sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Mayroong 2 dahilan kung bakit napakahirap na makasundo ang ating sarili. Una, napakahirap para sa atin na tanggapin ng ating sarili ang pinakamabigat na kaaway, sapagkat hindi natin kayang aminin ang mga kasalanan at pagkakamali na ating nagagawa. Pinapahintulutan natin ang ating sarili sa mga kalikuan ng ating buhay. Pangalawang problema, siya ay nasa loob ng ating buhay at makapangyarihan siya sa ating buhay, sapagkat sasabihin niya at gagawin niya ang nais niyang gawin. Ang mga bansa, lungsod, simbahan at ang bawat isa ay maaaring sila ang makasira sa kanilang sarili. Bumagsak ang Rusya dahil sa komunista, hindi dahil sa puwersa ng Germany na nasa labas ng kanilang bansa, kundi nagkaroon ng komunista dahil sa doktrina na ipinalalaganap nila sa loob ng kanilang sariling bansa. Ang mga lungsod ay nasisira rin dahil na rin sa kanilang sariling mamamayan. Sa ating pag-aaral, makikita natin ang dahilan kung bakit natalo ang bayang Israel dahil sa isang tao na lumabag sa kautusan ng Diyos. Ang simbahan ngayon ay nasisira na rin, hindi dahil sinisira sila ng mga tao sa loob, kundi mismo ang nasa loob ng simbahan ang siyang sumisira. Ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng babala sa simbahan ng Asia Minor, sapagkat wala pa ni isa sa mga simbahang ito ang nakatanggap ng babala mula sa mga kaaway sa labas. Sinabi niya sa Pahayag 2:14 hanggang 15, may ilan sa inyo ang sumunod sa aral ni Balaam, at ang ilan din sa inyo ay sumunod sa aral ni Nicolatya. Binalaan na kayo, pinayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpanggap na sugo ng Diyos. Nilinlang niya ang aking mga lingkod, ibinulid sa kahalayan, inuudyukan. Nilinlang niya ang aking mga lingkod, ibinubulid sa kahalayan, inuudyukan na kumain ng mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan. Sinabi ng Diyos sa mga simbahang ito, nagdadala kayo ng mga bagay na makakasira sa inyong mga sarili. Kayo'y mga taksil at hindi tapat sa simbahan. Kahit sa mga panahon ngayon, nangyayari ito. Ang mga taong nasa loob ng simbahan ang siyang sumisira sa kanilang simbahan. Mas nasasaktan ng Diyos sa mga taong nasa loob na sumisira ng kanyang sariling simbahan kaysa mga nasa labas na gustong sumira ng simbahan. Hindi imposible na gamitin ng kaaway ang mga taong nasa loob ng simbahan. Maaaring sirain ng kanyang sarili ang kanyang sarili. Maaaring masira ng bawat isa
ang mga nasa loob. Ayon sa kasaysayan, si Alexander the Great ay isang dakilang mandirigma. Siya ay matalino. Marami siyang nagawang mabuti para sa kanyang bayan, kaya siya nakilala. Bago siya umabot sa edad na 35, halos nasakop niya ang mundo. Marahil hindi siya kayang parisan ng iba. Subalit, hindi ang pakikipagdigma sa labas ng bansa ang naging problema kung bakit siya namatay. Namatay siya dahil na rin sa kanyang sarili. Inabuso niya ang kanyang sarili. Namatay siya dahil sa kalasingan. Kaibigan, mayroong kaaway na sisira sa ating sarili. Ang mga Israelita, nagapi sila hindi dahil sa kaaway nila sa labas ng kanilang bayan, kundi ang nakasira sa kanila ay mula sa loob ng kanilang bayan. 3 mahalaga at malalaking lungsod ang naging hadlang sa kanilang daraanan. Ito ay ang Jericho, Ai at Gabaon. Ang mga ito ay nagapi ng mga Israelita sa tulong ng Panginoon, sapagkat sinabi ng Panginoon sa Josue 1:3, ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain, inyo nang angkinin. Ibinigay na sa kanila ng Diyos ang titulo na ipinangako kay Abraham. Sinabi ng Diyos kay Josue, bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng inyong mga paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Sinabi ng Panginoon, ito ay sa inyo, kunin ninyo at inyong angkinin. Ang ating mga pag-aaralan ay angkop sa panahon natin ngayon. Tayo ay binigyan ng mga pagpapala ng Diyos, subalit ilan sa inyo ang nagagalak sa mga pagpapalang ito. Isipin ninyo, maraming mga mananampalataya ang pinagpala ng mga espiritual na bagay at ito ay kanilang ipinamumuhay. Ibinigay ito ng Panginoon. Dapat lang na gamitin natin. Mayroong pakikipagbaka na dapat nating labanan at pagtagumpayanan. Sa katunayan, ang sulat ng Epeso ay nagtapos sa mga baluting kaloob ng Diyos sa kanyang panawagan. Sinabi niya sa Epeso 6:13, isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, nang sa gayoy makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sa kabanatang 7 hanggang 8 ng Josue, makikita natin na nagapi ng mga Israelita at napagtagumpayan ang lungsod ng Ai na kumakatawan sa laman ng mga mananampalataya. Ito ay inihalin tulad natin sa ating sarili. Ang kasalanan ni Achan, isa sa mga tao sa Israel, ay kasalanan ng bayan. Ang mga kasalanan ng laman ay ang mga pangkatawan, pagnanasa at pagpapasya. Hindi mapapalayas ang kasalanan hanggat namumuhay pa ang kasalanan sa buhay ng mananampalataya. Ngayon, tunghayan na natin ang mga pangyayari na naging kahinaan ng buong bayan ng Israel. Sa Josue 7:1 ay ganito po ang sinasabi, ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Achan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zera, sa lipi ni Huda, ay kumuha sa itinalagang bagay, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ng Israel. Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na ang mga anak ng Israel ay lumabag sa kautusan na ibinigay ng Diyos. Subalit ito ay ginawa ng iisang tao lamang. Ito ay si Achan. Nakipagkasundo siya sa kasalanan ng pagnanasa. Ang buong bansa ng Israel ay nagdusa dahil sa kasalanang ginawa ni Achan. Marami ngayon ang mga nakatayo sa labas ng simbahan at pinupulaan na hindi magtatagal at babagsak ito. Subalit, kung ang simbahan ay babagsak dahil sa kalagayan ng pagtakwil, ikaw at ako bilang mga kaanib ng simbahan ay maaapektuhan. Kung ang isang kaanib ay nakagawa ng isang kasiraan ng simbahan, lahat ng mga kaanib sa loob ng simbahan ay maaapektuhan. Katulad ng ipinahayag sa unang Korinto, Kabanata 12,
talata 26 na ganito po ang sinasabi, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Sa Kabanata 7, 2 at 3 ay ganito po ang sinasabi, si Josue ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai na malapit sa Bethaben, sa gawing silangan ng Betel, at sinabi sa kanila, umahon kayo at tiktikan ninyo ang lupain. At ang mga lalaki ay humayo at tiniktikan ng Ai, at sila'y bumalik kay Josue at sinabi sa kanya, huwag mo nang paahunin ang buong bayan, kundi paahunin lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at sasalakayin ng Ai. Huwag mo nang pagurin ang buong bayan, sapagkat sila'y kakaunti. Ang Jericho ay sumasagisag sa sanlibutan. Ang Ai ay sumasagisag sa laman. Ang mga banal na saserdote ay umikot sa paligid ng Jericho. Hinihipan ang tambuli na para bang sinasabi nila, namumukod tangi ang mga mananampalataya. Hindi namin ginagawa ang mga bagay na yan, ang mga bagay na ito. Nais nilang mapagtagumpayan ang sanlibutan, subalit papaano ang kanilang mga laman? Ang mga mapanganib na tao sa loob ng simbahan ay ang mga mapagpaimbabaw. Ipinagmamayabang nila na sila ay binanal ng Diyos at kaya raw na mapagtagumpayan ang mga makasanlibutang bagay. Subalit sila ay kaya ring talunin ng Ai na siyang kumakatawan sa laman. Karamihan sa mga nagsasabi na sila ay banal ay maraming guni-guni sa kanilang isipan. Masyadong makahulugan ang kanilang diwa. Walang ibang magaling kundi sila. Hindi nila alam na sa pamamagitan ng kanilang pananalita, nakakalimutan nila na itaas ang Panginoon. Ang mga anak ng Israel ay nasa tugatog ng tagumpay. Natalo nila ang Jericho. Kahit na ito ay tagumpay ng Diyos, sa malaking panahon inisip din nila na ang tagumpay ng kanilang bayan ay dahil sa kanila. Nagpadala si Josue ng kanyang mga kawal sa Ai upang tiktikan ang lupain doon. Sinabi ng mga tiktik na ang Ai ay hindi mayahambing sa Jericho, sapagkat hindi na kailangang magpunta ang lahat ng kawal doon dahil sila ay kakaunti lamang. Ang lungsod ng Ai ay napakaliit lamang at maliit lang din ang bilang ng kanilang mga kawal. Sa talata 4 at 5 ay ganito po ang sinasabi, kaya't umahon mula sa bayan ang may 3,000 lalaki at sila'y nagtakbuhan sa harapan ng mga lalaki sa Ai. Ang napatay sa kanila na mga lalaki sa Ai ay may 36 na lalaki at kanilang hinabol sila mula sa harapan ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim at pinatay sila sa dakong pababa. Ang mga puso ng taong bayan ay nanlumo at naging parang tubig. Kakaunti lamang ang sumalakay na kawal ng Israel sa lungsod ng Ai, kaya't sila ay naitaboy at tinugis ng mga taga doon. Nalagasan sila ng mga kawal. Ikaw at ako ay kayang talunin ng laman. Hindi natin maaaring gamitin ang ibang pamamaraan para labanan ito habang pinaglalabanan natin ang sanlibutan. Nakita ng mga Israelita ang kanilang kahinaan. Sa Roma 7:18, nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Nasumpungan ninyo na ba na wala kayong lakas o kapangyarihan sa inyong sarili, sapagkat hindi ninyo kayang mamuhay bilang mananampalataya? Kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay mamuhay bilang mananampalataya sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu ng Diyos. Sa Roma Kabanatang 7, natuklasan ni Apostol Pablo na walang mabuti sa lumang pagkatao. Natuklasan din niya ang kanyang bagong pagkatao ay nais mamuhay sa Diyos, subalit wala siyang kapangyarihan na gawin ito. Sa Roma, ipinakita ang pamumuhay ng banal na Espiritu ng Diyos. Roma 8:11, ngunit kung ang Espiritu na yaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan.
sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Kung nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, siya ang magbibigay ng buhay sa ating mga katawan at ang ating lumang pagkatao ay mamamatay upang mapalitan ng bagong pamumuhay na kasama ni Kristo. Basahin po natin ang talata 6 at 7. Pagkatapos ay pinunit ni Josue ang kanyang suot at nagpatira pa sa lupa sa harapan ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang matatanda ng Israel at nilagyan nila ng alabok ang kanyang ulo. At sinabi ni Josue, O Panginoong Diyos, bakit mo pa pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay lamang kami at puksain ang kamay ng mga Amoreyo? Sana'y nasiyahan na kaming nanirahan sa kabila ng Jordan. Ito ay isang awitin na inawit ni Josue. Narinig na natin ang awiting ito. Ang liriko ay natutuhan niya sa ibang kasamahan niyang mga anak ng Israel. Hindi ito inawit ni Josue noong siya ay nasa ilang. Ngayon lang niya inawit ang awiting ito. Sa pagkakataong ito, sinira niya ang kanyang damit dahil sa matinding paghihinagpis. Siya ay nagpatira pa sa kaban ng tipan. Maging ang mga kasamang mga pinuno ng Israel ay naglagay ng abo sa kanilang ulo at nagpatira pa kasama ni Josue. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Josue sa Panginoon. O Panginoon, ano ang aking masasabi sa pagkatapos na ang Israel ay tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway, sapagkat mababalitaan ito ng mga Kananeo at ang lahat na naninirahan sa lupain, at kami ay kukukubin at tatanggalin ang aming pangalan sa lupa, at ano ang gagawin mo sa iyong dakilang pangalan? Pakinggan naman ninyo ang sinabi ng Diyos kay Josue. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Tumayo ka, bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Sinabi ng Diyos kay Josue, Tumayo ka, bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Marami ng mga Kristiyano ang nag-aaksaya ng kanilang oras sa pananalangin, umiiyak, humahagulgol sa harapan ng Diyos. Kaibigan, walang maidudulot na mabuti kung palagi na lamang kayong umiiyak at nagrereklamo sa inyong mga pananalangin kung wala naman kayong ginagawa. Nais ng Panginoon na ang ating panalangin ay samahan natin ng gawa. Kailangan nating hanapin ang ugat at pinagmulan ng problema saka gumawa ng lunas na kasama ang Diyos. Sa talata 10 ay ganito po ang sinasabi, Ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay. Sila'y nagnakaw, nagsinungaling at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Walang kamalay-malay si Josue sa ginawang kasalanan ng Israel. Wala siyang alam tungkol sa espiritual na pagkakasala ng Israel. Ipinahayag sa naunang simbahan sa Aklat ng Mga Gawa ang tungkol kay Ananias at Sapira. Nang sila ay gumawa ng pagkakasala laban sa Panginoon, sila ay nagsinungaling at nagnakaw sa Diyos, kaya't sila ay pinarusahan ng kamatayan. Sinabi ng Diyos kay Josue na ang kasalanan ay nasa loob ng kampo at kailangan niyang ayusin. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi, Sa kinaumagahan ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi. Ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan, at ang angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sambahayan, at ang sambahayan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. Natuklasan nila na ang tribo ng Huda at Sarhites ang siyang sangkot sa pagkakasala. Sa talata 11 hanggang 21 ay ganito ang sinasabi, At sinabi ni Josue kay Akan, Anak ko, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel at magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag mong ilihim iyon sa akin. Sumagot si Akan kay Josue, Sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoong Diyos ng Israel, at ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 2 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang, ay aking ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda,
at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Pansinin ninyo ang kasalanan ni Akan. Kinuha niya ang pag-aari ng iba. Ito ang hakbang ng kasalanan ng laman. Pagnanakaw, tsismis, pamimintas, pagkainggit, panibugho at marami pa ang mga kasalanan ng laman. Ito ay paninira sa iyong sarili at sa ibang tao. Ito ang mga pinagmumulan ng kaguluhan sa iyong buhay. Ano ang sinabi ni Akan nang siya ay pinaharap kay Josue? Nagtapat siya. Sinabi niya ang katotohanan. Umamin siya sa kanyang pagkakasala. Kamusta kayo ngayon mga kaibigang mananampalataya? Paano ninyo pinagtatagumpayan ang tawag ng laman? Naalala ba ninyo kung paano mapapagtagumpayan ang mga makasanlibutan ang tawag ng laman? Kinakailangan na kayo ay may ugnayan sa Diyos at puspos ng banal na Espiritu. Ngayon, papaano tayo magkakaroon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Maliwanag ang sinabi sa unang Juan, unang kabanata, 9 na talata. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi mo na ikaw ay may pakikipaghalubilo sa Panginoon, ngunit ikaw naman ay namumuhay sa kasalanan, sasabihin ko sa iyo, niloloko mo lang ang iyong sarili. Ngayon, kung sasabihin mo naman na ikaw ay walang kasalanan, ito naman ang sasabihin sa iyo ng unang Juan, unang kabanata, 8 talata. Kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya't ano ang dapat nating gawin? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad ng ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa ating mga kalikuan. Ito lamang ang tanging paraang magagawa mo sapagkat hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa kasalanan. Tanging ang Diyos lamang ang makapaglilinis nito. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O amang Diyos at mahabaging sa lahat, marami pong salamat sa paalala mo sa amin sa oras na ito. Salamat po dahil alam namin kung kami ay mananatili sa aming kasalanan, kami po ay hindi mo pagpapalain at kami po ay magiging sagabal sa iyong gawain. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na kami ay laging maging malinis sa iyong harapan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.